Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Susan Tenko. Sabi niya kahit ipalabas pa nilang nag-double si Kimi sa movie, hindi pa rin ako manonood. Pwede namang walang kissing scene sa isang romance drama movie. Gagamitin lang ng producer-director si Kimi para mahikayat ang Kim Paulandia para mag-support sa movie. No way para sa akin. Maraming salamat sa komento, Ginang Susan Tenko. And syempre, nararespeto po natin ang inyong opinion at desisyon tungkol dito sa movie ni Paolo with Nadine Lustre. Maaring tama nga po ang inyong sinabi na possible na magamit si Chinita Princess sa pagpopromo para nga naman mainganyong manood ang mga Kim Pao fans sa movie po ni Paolo at ni Nadine Lustre. Kaya sabi ko nga po, magmanman at magmatyag po tayo kung totoo nga ba no, na present at katubol ni Kim Chu itong si Nadine Lustre. Kasi sa oras po mga Kim Pao, na malaman po yan ng mga Kim Pao fans na ginagamit lamang si Kim Chu para po sa pang promo ng movie ni Paolo and Nadine, syempre sasama po ang loob niyan, 'di ba? Pero yung mga gusto pong sumuporta sa movie ni Paolo at Nadine, okay lang din naman mga kakimpaw, no? Dito naman po walang pilitan sa mga gusto lang sumuporta, support sa ayaw. Okay lang naman din mga kakimpaw. Kasi sa oras na mag-boom yung project na yan ni Paolo and Nadine, possible na magkaroon ulit ng second project si Paolo nakatambal si Nadine Lustre. Pero syempre hindi na po yun nahayaan pa ni Paolo dahil ginawa niya lang ang project na to para matapos na po ang kanyang commitment at wala na po siyang isipin pang pending na project sa Viva. So maraming salamat po sa komento Ginang Susan Tenko. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, "There's ako di ako nag-aalinlangan. Totoo ang kissing scene. Si Kim talaga dahil believe ako sa pagmamahal at respeto ni Paolo sa kanyang misis. Di matatawaran ang kanyang pagmamahal nito. Si Nadine ay isang babaeng matino, marespeto sa kapwa at tunay na kaibigan. Salamat sa iyo Nadine, I appreciate you. Huwag kang mag-alala, panonoorin namin ang movie niyo ni Paolo para sa pagmamahal namin sa Kim Pao." Maraming salamat sa komento Ginang Norma Cole. Iba-iba man kayo ng opinion ng ibang mga Kim Pao fans. Okay lang din naman po yan na sumuporta kayo sa movie po ni Paolo at Nadine Lustre. Kasi wala naman din pong mawawala, 'di ba? Kasi kung magkakaroon pa naman ng second project si Paolo at Nadine, na kay Paolo na po 'yun, 'di ba? Kung tatanggapin niya yung project. Alam naman natin, 'di ba, na si Paolo po kaya po ginawang project na 'yon dahil po para tapos na ang kanyang commitment. Kaya kung magbuman or hindi, ang project na 'yan hindi nagagawa pa ng project si Paolo na iba po ang katambal. Yan po yung isipin natin. Kaya sumuporta ang gusto, ang ayaw sumuporta, okay lang din naman mga kakimpaw. Kung ano po ang inyong magiging desisyon, irerespeto po natin yan. So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Cole. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ng mga balita po na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin natin ang good news para po dito sa promo ng ticket dito sa Kimpaw World Tour. May buy one get one po sila mga kakimpaw. Sabi nga dito sa TFC Canada, flash promo alert. Double the kilig, double the fun. Bogo your way to love Kimpaw. Buy one get one free on select tickets because unforgettable moments are better when shared. Yan po yung code mga kakimpaw. Buy one, get one. Kaya kung kayo po ay taga-Canada, naku para po sa inyo ang promo na to. Samantalang congratulations naman sa Di Alibay mga kakimpaw dahil kagabi, parang nasa 185 TV commercial ads
ang nakuha po nila. Marami daw pong sponsor. Sabi nga po ni Jezebel, last night Kim Pao had 185 ads sa The Alibay. Bongga, so sinong hindi sikat ha? Daming sponsors. Tahimik ang walang alam. Actually, yung 185 na TV ads, medyo mababa pa yan mga kakimpo kasi nitong mga nakaraan pumapalo po ng 275 ang TV ads ng The Alibay. So, tunay na nilalampaso po ng The Alibay yung first lot ng ABS-CBN na 8 p.m. which is yung Blood versus Duty kasi bukod sa mataas ang ratings nila, mataas at marami din po ang mga TV ads na nakukuha po nila gabi-gabi. Kaya naman congratulations Kim and Paolo at sa cast po ng The Alibay. Samantalang alam niyo ba mga kakimpaw, 2 weeks na lamang po ang natitira at Kimpaw World Tour na. Sobrang bilis lang no, parang kahapon lang to inanunsyo mga kakimpaw dahil sa sobrang bilis hindi natin maramdaman na malapit na pala itong World Tour ni Kim and Paolo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong napansin po ng mga Kim Pao fans sa braso ni Chinita Princess. Mukhang bago po kasi mga kakimpaw. Etong watch ni Kim Chu na Cartier lang nga naman. Cartier lang naman mga kakimpaw ha, na kung saan ay nagkakahalaga po ng 2.4 million. Yes, mga kakimpaw, at binahagi po yan ng isang Kimpaw fan dito po sa X. Sabi niya nga mamahalin at aalagaan. Ayan po mga kakimpaw yung suot ni Kim Chu kanina sa It's Showtime. Cartier po na watch na halos 2.5 million ang halaga. Grabe, sobrang nakakalula po mga kakimpaw ang presyo ng Cartier na to. So siguro binili to ni Chinita Princess sa Paris, France, mga kakimpaw. Meron din mga nagsasabi na baka naman regalo yan ni Paolo Avellino since malapit na nga naman po ang birthday ni Chinita Princess. Alam naman natin kung paano magregalo ang isang Paolo Avellino mga kakimpaw. Talagang pagmahal niya yung reregaluhan niya, sobrang mamahalin din po ang mga binibigay niya dito na regalo. Katulad po nung bike, di ba, na talagang pinakustomize ni Paolo and nagkakahalaga ito ng 1.5 million or 1 million mga kakimpaw. Sobrang mahal. Pero yung halagang yon wala yan kay Paolo Avellino as long as mahal niya ang isang tao. Tapos, eto na naman mga kakimpaw. May bago na naman tayong huhulaan kung galing ba to kay Paolo or binili ba to ni Chinita Princess. Kasi kayang-kaya naman bumili ni Kim Chu eh. Pero syempre, mas gusto kong isipin na binigay ito ni Paolo para mas romantic, mga kakimpaw, 'di ba? Alam naman natin na every time na may binibigay po si Paolo kay Chinita Princess na katulad nitong regalo, sobrang saya natin. Kaya ang tanong kay Paolo Avellino nga kaya galing itong nagkakahalaga ng 2.4 million na Cartier na watch, yan ang dapat nating tutukan mga kakimpaw. Kayo ba? Ano sa tingin ninyo? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.